Ito. Dito tayo. Paano mga kababayan kung magsasalita si Saldico or si Martin Romualdez na hindi lang po kami dalawa, may isa pa. Ito na. O sino nga ba yung isa? Ganito. Mga kababayan, ang sabi ng mga DDS, si Saldico daw ay nagsabi ng totoo. Si Saldico daw nagsasabi ng totoo. Ngayon, ano bang sinabi ni Saldico na totoo? Binulgar daw ni Saldico itong insertion na 100 billion. Utos daw ni PBBM, pinirmahan ni Romualdez, ang kickback daw 25 million sa 100 billion. 25 billion sa 100 billion. So ngayon mga kababayan, diba? Sabihin nyo mga DDS, comment kayo mga kababayan sa comment section. Anong sabi ng mga DDS? Si Saldico nagsasabi ng totoo. Di bali na daw na nagnakaw si Saldico, at least na konsensya. O di ba? Kung hindi ba naman sila tanga, ninakawan na kayo lahat-lahat, nang laglag lang, nang damay lang, okay na sa inyo? Okay na sa inyo yon kung binalik niya yung ninakaw niya. Pero kung hindi niya binalik, huwag niyong sabihin okay sa kanya. Di ba ganun kabubo? Ito mga DDS. Nagsalita si Saldico, nilaglag ang mga kasabwat. Ang sabi ng mga DDS, okay na sa amin yan. Di bali nang nagnakaw siya, at least na konsensya. Binalik ba ni Saldico ang ninakaw niya? Hindi. Nga. Pero sa mga DDS, okay yan. Ngayon, sunod mga kababayan. Kung si Saldico ay nagsabi ng totoo, kasi nga nasilip ni Ping Lacson ang 100 billion insertion ay totoo nga. Pero ginamit lang si PBBM, merong dalawang miyembro ng gabinete ang gumalaw na walang alam si PBBM pero na-insert ang 100 billion. Yun po yun, mga kababayan. Dalawang tao daw. So ngayon, mga kababayan, kung totoo ang sinabi ni Saldico at pinatutuhanan daw ni Saldico na totoo rin ang sinabi ni Orly Gutesa, bakit hindi natin balikan yung sinabi ni Saldico na nagnakaw si Sara ng confidential fund? Diba? Mga DDS, diba sabi ninyo hero si Saldico? Kasi nilaglag ni Saldico si PBBM at si Martin Romualdez. Ang sabi ninyo, totoo ang sinasabi ni Saldico. Grabe si Martin, grabe si PBBM, grabe ang bangag na magpinsan. Diba? Sabi ninyo, totoo daw, accurate daw. So ngayon, kung totoo lahat ng sinabi ni Saldico, so ibig sabihin, totoo din pala ang sinabi niya na nagnakaw si Sara ng confidential fund. Diba? Mga DDS, paki-explain. Hindi kayo makakaligtas at makakatakas sa akin. Bakit? Ang sabi ninyo, totoo lahat ng sinabi ni Saldico. Walang labis, walang kulang, totoo lahat yan. Grabe si Marcos. Grabe si Romualdez. Sige, dito tayo. Paano yung sinabi ni Saldico na kaya hindi humarap si Sara sa Quadcom kasi nagnakaw siya ng 125 million at iba pang confidential fund? So anong masabi niyo mga DDS? Di ba ang sabi ninyo sa mga nilabas ni Saldico na part 1, part 2, part 3, nilaglag niya si PBBM at si Martin Romualdez? Paano yung nagsalita si Saldico na si Sara Duterte ay nagnakaw ng confidential fund? So hindi yun totoo. Si Saldico lang din naman ang nagsalita nun. Wala namang ibang tao. Pumayat lang siya pero yun pa rin ang mukha. Bakit hindi natin sabihin? Ganito mga kababayan. Katulad nito. Ito mga kababayan. Sabi ni Attorney Carlo Ibanez. Ganito. Credible daw si Saldico. Dapat paniwalaan lahat ng sinasabi niya. Honest daw siya. Na tao, yan ang sabi ng kampo ng mga Duterte or mga DDS. Kaya paniwalaan natin ang sinabi niya noong 2024 na naaalala nyo. Ano ang sabi ni Saldico? Ko strikes back. Si BP Sara stole confidential fund. Mga DDS, tatagalugin ko kasi English to, di nyo naintindihan. Kaya bobo nga naman kayo. Pero hindi kayo bungol.
'Di ba? Credible daw si Saldico na lahat ng sinasabi ay totoo. Kaya, dapat paniwalaan kasi honest na tao si Saldico. Yan ang sabi ng kampo ng mga DDS. Kaya, So, paano yung sinabi ni Saldico na nagnakaw si Sara ng confidential fund? Kaya, paano yung sinabi ni Saldico? Siyempre, papaniwalaan din natin to, mga DDS. Nasa Singapore kami, Ah. sa election, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin ng PBBM, habang pauwi at pabalik sa Pilipinas. So, di ba yung mga DDS, babasahin ko yung mga comment ng mga DDS, Eto, may ebidensya. Ayan, pero Vinito ang laki ng logic, sabing ganon. Mga palpak, gawa-gawa na lang kwento, sabi ng mga loyalista. Sabi naman dito, may 2022, di pa nakaupo si BBM noon. June umupo, di ba, habang natalo niya si Lenny at si Duterte Pangulo noon. Tama ba? Sabing ganon. Pustahan, yung gumawa ng script niyan ay gumawa ng script ni Gutesa. Hilig ng mga DDS ng pasabog. So ngayon mga kababayan, ito po yung isa. Lalong-lalo na dito sa Kiko Aquino D. Paano yon mga kababayan, yung sinabi ni Saldico na kaya si Sara hindi makahanap-harap sa Quadcom kasi hindi niya maamin-amin na nagnakaw siya ng confidential fund. Diba mga DDS? Diba sabi ninyo hero si Saldico? Kahit papaano nagnakaw siya, nakonsensya siya at nagsalita siya. Tapos naniwala kayo kasi totoo nga naman. Ang sabi daw. Paano ito? Wait lang ha. Saldico confi ni Sara. Ito, mga kababayan. Sinabi ni VP Sara Duterte na kabilang daw sa pinagamitan niya ng confidential funds ay para imbestigahan si dating Congressman Saldico kaugnay sa mga overpriced laptops ng DepEd. Sinabi po yan ng bise kahapon kasabay ng pagsiwalat niya na sangkot ang kumpanyang SunWest Nico sa manumalyang pagbili ng mga laptops. Matatandang pinatikos ang bise dahil sa maling paggastos niya umano ng confidential funds. Naging ugat din ito ng reklamong impeachment sa kanya noon. So kung ginamit ni Sara ang confidential fund para imbestigahan si Saldico, anong resulta ng investigasyon? Bakit ngayon lang siya nagsasalita na kung saan nabisto na si Saldico ni PBBM? Bakit hindi niya binisto ni Sara noon? Apakatagal na nun Napakatagal ng investigasyon yun. Asan yung resulta ng investigasyon niya? Kaya ngayon sabi ni Saldico, di ba? Magandang araw po. Pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Saldico at Martin Romualdez. Si Saldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Putang ina. Ayan na naman. ng DPWH at independent Ayan na. Katulad ng confidential fund, hinawakan mo yan, paano hindi ka matitap? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos ka agad in 11 days. Si Napoles, 60 days lang. This is 100% or 0% corruption. Walang corruption, direct sa tao siya. Kasi ang AKAP, diretso sa tao. Kung bang speaker, gagawin ko yung pork barrel. Paano nga hindi magiging pork barrel po ang AKAP? Because that's also one of the concerns raised against it na kung mag-veto yung Congress or if they're part of yung pagsabi kung kanino i-distribute sa district nila, some have criticized that it can be a form of vote buying ahead of the elections. Yeah. Una, hindi siya, noong 2024, hindi siya pork barrel kasi pag sinabi mo pork barrel, merong kickback. No? Diba? So, katulad ng confidential fund, hinawakan mo yan, paano hindi ka matitap? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos ka agad in 11 days. Si Napoles, 60 days lang. This is... Ngayon, ang sabi ng mga DDS,
totoo lahat ng sinasabi ni Saldico. Accurate. Honest siya. So kung honest si Saldico, kung totoo lahat ng sinabi ni Saldico, so ibig sabihin, nagnakaw talaga si Sara ng confidential fund. Diba? Kasi honest daw, sabi ng mga DDS. Nako, nababasa ko yung mga binubulgar ni Saldico patungkol kay PBBM, yung mga insertion kay Martin Romualdez. Grabe, ang sabi nila, ala, accurate, totoo talaga, grabe, yung mali-maleta, lumabas ni Saldico yung mali-maleta. Grabe yung mga maleta, kahit may tag price pa nga ng SM na kakapicture lang. Sabi agad, totoo yan. Tapos may kotse na sports car pa na Maserati. Tapos naka-registered pa, Davao Region, kasi yung congressman yun, 8 ang number, tapos letter L. Pag sinabi natin 8, congressman ang may-ari. Pag letter L, Davao Region yan. Wala, hindi sila na mga kababayan, hindi sila nagpapatinag kasi ang nasa isip nila, tama ang sinabi lahat ni Saldico na sangkot si Romualdez, sangkot si BBM. Pero ngayon ang tanong, ano tong sinabi ni Saldico na nagnakaw si Sara ng confidential fund? Kaya hindi makaharap kasi nagastos na niya at hindi niya masabi kung saan niya ginastos. Kasi nga baka pinampatayo ng gasoline station. So, paano yan? Mga DDS. Kung papaniwalaan, sige, given. Paniwalaan natin si Saldico na nagnakaw si BBM at si Romualdez. Paano yung sabi ni Saldico na nagnakaw si Sara ng confidential fund? I-take na lang natin bibig natin. Sabihin na lang natin, narinig na lang natin. Anong sasabihin natin? Hindi, okay lang yun. Narinig natin, nagnakaw din siya. So, gano'n na lang. Damay-damay na to. Nakaw si BBM, nakaw si Sara. Okay lang. Kasi sabi ni Saldico. Diba, DDS? Saan ka ngayon lulugar? BBM at Sara. Doon ka na lang sa at. Yeah? Kasi kung kay BBM ka, sabi mo si Saldico, tama ang sinabi at totoo. Sabi ni Saldico, nagnakaw si BBM. Sabi ni Saldico, nagnakaw si Sara. Kung DDS ka, saan ka lulugar? Doon ka na lang sa BBM at Sara. Sa at ka na lang. Wala ng BBM, wala ng Sara. Kasi bakit? Lahat daw kasi ng sinabi ni Saldico ay totoo. Parehong sabi ni Saldico, nagnakaw si BBM, nagnakaw si Sara. So kung ikaw DDS, saan ka? BBM at Sara. Doon ka na lang sa at. Bakit? Kasi nabubukilya ka nabibisto ka natanga ka. Di ba? Kita mo yan? Tama daw ang sinabi ni Saldico. Yung mga kaibigan ko sa Facebook ng mga DDS, yung mga OFW na nagbabliker-blageran, gusto nyo i-mention ko pa kayo? Di ba? Ang sabi, grabe talaga si Bangag magnanakaw, sabi ni Saldico. Paano yung si Saldico sinabi nagnakaw din si Sara? Saan ka ngayon lulugar? Sara o BBM, doon ka lang sa O. Di ba? Minsan kasi, kayo mga DDS, mag-research kayo. Diba? Mag-research kasi kayo. Diba? Kasi ang hirap ninyo Makarinig lang kayo na sinabi ni Saldico, nakaigit si BBM. Sasabihin ng mga DDS na Bisaya, hala, nakaigit daw. Grabe nakaigit. Si Marcos nakaigit. Sinabi din ni Saldico, si Sara nakaihi. Si BBM nakaigit at si Sara nakaihi. Saan ka ngayon lulugar? Sa at na lang. Diba? Yan ang mahirap sa mga DDS. May mga kapansanan sa pag-iisip. Diba? May makarinig lang ng kumukuda, pinapaniwalaan agad. Hindi nagre-research. Hindi nila inisip na binuking ni Saldico si Sara bago niya i-booking si PBBM. So ngayon, syempre, hindi naman si Sara lang ang may supporter din si PBBM. At take note, mga matatalino ang supporter ni Marcos, hindi katulad sa supporter ni Sara ng mga idiot. Galaki lang yung mga ulo pero mga walang kwenta. Mga bobo, pero hindi sila bungol. Diba? Kaya ang hirap lang talaga mga kababayan. Ang hirap lang talaga nitong mga DDS na kahit baliktarin mo, para silang linta. Kahit baliktarin mo, linta pa rin.
Oh, para silang alam mo yung pambalot ng chorizo, pag binaliktad mo, pambalot pa rin. 'Di ba? Kaya kayong mga DDS, sa totoo lang, mag-ano kayo, mag-research kayo. Kasi minsan yung mga pinapaniwalaan ninyo bago niya naglaglag kay BBM, nilaglag muna si Sara. 'Di ba? Oh, nilaglag si PBBM, nagnakaw daw 100 billion, pero bago sinabi ni Romualdez yan, matagal na niyang sinabi na si Sara nagnakaw din. Oh, di nasunog kayo ngayon. 'Di ba? Yan ang mahirap mga kababayan, nagpapaniwala sila. Oh, para sila mga tanga. 'Di ba? Oo, Sir Philip. Mega love shoutout Ma'am Rian and kay Ma'am Crisil Dax. Oo, PWD, utak ni Lustay. Buti pa nga PWD sir eh. Pero si Sara talaga, mas matindi pa sa PWD. Di ba? Diyos ko po, itong mga DDS na to, paano naman to i-explain ngayon ng mga DDS? Tulad ng confidential fund. Hinawakan mo yan, paano hindi ka matitab? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos ka agad in 11 days. Si Napoles, 60 days lang eh. Di ba? Paano nyo ngayon i-explain yan? Tapos sasabihin ng mga DDS sa akin yan, binabalik-balik mo, luma na yan. Di putang ina ninyo, yun bang sinabi ni Saldico, bago lang, di ba luma din? 2022 pa nga eh. Di ba? Yun nga sabi ni Saldico, nung pumunta kami ng Singapore 2022, di bali nang iwan ang lahat, wag lang ang bag. Isip May daw yun, May. Isip PBBM, June pa siya. Pinuproklamang presidente at nanumpa. May sila pumunta ng Singapore. 'Di ba? Mga musit. 'Di ba? Ma'am Ay Malayko. Ay, Diyos ko po, mga kababayan. Yan ang mahirap sa mga DDS. Sa sunod mga DDS, huwag kayong magpakita sa akin pag untog yung ulo niyo para maglabasan yung utak ninyo eh. 'Di ba? Kaya isa lang, utang na loob mga DDS, ulit-ulitin ko sa inaraw-araw na ginawa ng Diyos. Hindi ba kayo napapagod ng mga bobo kayo? Buti may pambili pa kayo ng bigas at nasuklian pa kayo. 'Di ba? Kaya nagtataka ako. Buti yung mga DDS pag nabili sila, hindi sila nagreklamo na kulang yung sukli. Kasi mga bobo sila eh, 'di ba? Kasi 'di ba pag bobo hindi na nagbibilang ng sukli, tinatanggap na lang. Buti hindi kayo nahihirapan sa buhay ng mga bobo kayo. Buti hindi kayo nagreklamo na ang hirap na ng buhay namin. Kaya tingnan nyo, kada na lang pag marami ang anak, walang maipakain, ang sisihin, presidente. Bakit? Yung presidente ba habang nagkakantutan kayo ng asawa mo? Habang bumuo kayo ng kalandian, si PBBM ba ang referee? Di ba? Diba? Pag gutom ang pamilya, ang sisihin presidente. 10 ang anak, ang sisihin presidente. Aba, nung nagkantutan kayo, si PBBM bang repere? Diba? Yan ang mahirap. Kapag walang bigas, ang sisihin ang presidente. Kapag binagyo, ang sisihin presidente. Kapag binaha, ang sisihin presidente. Kapag nilindol, ang sisihin presidente. Kahit namatay yung vlogger na si Gina, tapos sumunod yung ex-boyfriend, si BBM na naman ang sinisi. Ang lahat na lang. Kapag nakautot, may kasamang tae, si BBM na naman ang sinisi. Bakit? Kasi yung bigas na nabili, tag 20 pesos ang kilo. Putang ina, tag 20 na nga lang, nagreklamo ka pa. So mag-expect ka pang maganda. 20 pesos nga. Ano bang expect mo sa 20 pesos ang kilo ng bigas? Sa kakakain niya ng 20 pesos per kilo ng bigas na katae, may kasamang pungo. Si PBBM na naman sinisi. Putang ina naman, Kakain ka ng 20 pesos per kilong bigas, pag utot mo may kasamang igit, kasalanan ni Marcos to eh. Bakit? 20 pesos bigas eh. Nakaigit ako, putang ina, di ba? Sinong hindi mapapamura niyan? At itong mga DDS, apakabobo. Kapag ka bumahing ka, lumipad yung plema mo na kulay green, si BBM ang sisihin. Kahit sinus na yun na tigas dyan sa ilong mo. Kapag naglakad ka, nasusud ka, si BBM ang sisihin. Kasi bakit? Ang mahal ng simento, tinipid yung bahay niyo po. Tangina naman, Lahat na lang. Alam nyo, si PBBM, butit nakatulog pa yan. May ads po, mga kababayan. Huwag po kayo mag-skip.
Di ba? Pag nag-OFW ka, nasampal ka ng amo mo kasi tanga-tanga ka, kasi DDS ka nga. Si BBM na naman ang sisihin. Bakit? Kasi nanonood ng vlog ni Ken tapos DDS. Tapos gigil na gigil habang nagpa-plancha, ganyan, nakikinig kay Ken tapos DDS. Kinig, nabubuisit ako dyan sa vlogger na yan, pero nakikinig. Plancha-plancha, nasunog yung damit ni Madam. Madam, inshallah, syukran, habibi, Madam. Shalom, shalom. Nasunog. Bakit? Nainis kay Ken. Bugo daw ako. Plancha ng plancha. Alam naman niya na ang damit ay satin. Plinansya, ay di nasunog. Bubo ka nga na DDS. Tapos ang sisihin na naman, si BBM. Kasi bangag yung vlogger ni BBM. Bangag yun, bangag. Ganyan. Tapos ngayon, DDS ka, nagluto ka ng adobong manok. Adobo, nilagyan mo maraming asin kasi ang akala mo asukal kasi kakakinig kay Ken. Tapos pag tikim ng amo, putang ina, ba't ang alat nito? Kasi nilagyan ba naman ng 3 kutsarang asin? Meron namang toyo, meron namang patis. Ganyan yan. Diba, mga kababayan? Ganyan mga DDS. Tapos kapag nagkamali, si BBM ang sisihin kasi bangag. Putang ina, sila naman yung gumalaw. Tapos sisihin si BBM, di ba? Oo. Ganyan yan, mga kababayan. Ma'am Elizabeth Lorin. Di ba? Diyos ko po. Ma'am Illumina. Kumusta ka na, ma'am? Tumakas na daw si PBBM papunta ng Hawaii. Sa dami-daming tatakasan, ma'am, sa Hawaii pa. Ibahin mo naman yung lugar. Kaliit-liit lang Hawaii Ibahin mo naman sa Guam naman. Para mabago, Diyos ko. Yung mga lumang kwento, panahon pa ni Apo Lakayan. Pag ulitin natin yan, ma'am, na tatakas si PBBM papunta ng Hawaii, nako, baka mabalik yung kwento na hindi anak si Aimee ni Makoy. Anak siya ni Arsenio. Wag mong ibalik yan, ma'am. Diyos ko, bakit naman si PBBM tatakas papunta ng Hawaii? Sino bang kinakatakutan ni PBBM? Yung nagbanta sa kanya na may kasong tadtad? Diyos ko po! Mami Ann, maraming salamat po, ma'am, sa yung $10 super sticker. Thank you so much. Alam niyo, minsan itong mga DDS kung ano-ano na, Ngayon, ma'am, saan mo na naman na balitaan yan, ma'am Illumina? Ayan. Sabi ni Ma'am Illumina, sushi, samantala lang nasa Tiwi Albay naman, di ba? Di ba, Ma'am Illumina? Sabi nila, kasi minsan kasi, ma'am, yung pupunta lang ng Albay, nagdo-donate, ang sabi, tumakas daw. Diba, tingnan niyo si G. Sonsa, yung vlogger na bungal, na banlag na lumpo na sa kaka-fake news. Sinong hindi? Nakaway ko pa, nakakaaway ko pa. Di ba? Tingnan nyo si G. Sonsa. Show me a picture of G. Sonsa. G. Sonsa, artista to G. Sonsa. Ito po siya, mga kababayan. Ito po si G. Sonsa. Nagkabanlag-banlag, nagkabungal-bungal, nagkabungi-bungi, nalumpo. Kasi alam nyo, ang pinakalat niya ngayon sa kanyang Facebook page, mga kababayan. Yan po, picture po niya yung na-detain siya sa NBI dahil sa ka-fake newsan. Matanda na yan si G. Sonsa. Ano yan, na karma? Hindi po, sa sobrang katandaan, nalumpo, nabungi, nabanlag. Puro kasi fake news yan. Ang sabi niya, may mga helicopter daw, lumilipad pa ikot-ikot daw sa Malacanang, tapos sa Bulacan, tapos papunta daw ng, hindi ko maintindihan. Lumayas na daw si PBBM, pagkatapos daw inanunsyo ni Aimee na bangag-bangag daw doon sa INC rally. Tapos mga kababayan, kung sundan daw natin ang rota ng helicopter, pabalik-balik daw. Iputang inang G. Sonsa ito, kung hindi ba naman na banlag yung paningin. Banlag kasi, hindi naman ako nagtaka na mali-mali ang kanyang analyzation. Bakit? Kasi banlag nga, tapos matanda na, siyempre may pagkabungol na, tapos bungal pa, lumpo, hindi na makapag-research ng ayos. Ang sabi niya, yung ruta daw ng helicopter na pabalik-balik, 4 na helicopter na may puti, tapos may mga Philippine Navy, Army, tumakas daw si PBBM papunta ng Hawaii. Mga inutil ba naman?
Paano hindi mo makita pabalik-balik yung mga helikopter? Naghatid yun ng tulong sa Tiwi Albay nung nabahaan o nabagyuhan. Kaya hindi na pantay ang paningin kasi yung isa pa doon, yung isa pa ganun. Banlag eh. Kung hindi ba naman tanga, itong mga DDS vlogger na itong mga hayop na to. Kita nyo, ipakita ko dito mga kababayan. Yung ruta daw ng helicopter na paikot-ikot, ito po yun Ito yun. Mga kababayan, ayan po yung ruta ng helicopter na sinasabi ninyong paikot-ikot. Nasa Tiwi Albay po yan. Nag-abot ng tulong yung Pangulo habang nagrarally kayo. Mga dipungga kayo. Ayan Ayan po yung mga helikopter. Ayan. Ayan yung sinasabi yung paikot-ikot yung mga helikopter. Diba? Ayan yung mga helikopter. Diba? Tapos sasabihin ni Jason sa ngayon na ikot-ikot si Marcos, ganyan. Naghakot na, galing sa Malacanang, nagbitbit na ng mga pera, mga kung ano-ano, milyones daw yun, bilyones na pera. Yung mga gamit, mga alahas daw, hinakot na kasi tumakas na daw, kasi pababain na daw at lulusubin ng Malacanang dahil si Sara na daw ang proklamang presidente. Putang ina, nagbarong-barong pa yung may diferensya sa pag-iisip, yung may nagbabarong-barong pa kasi nakakala niya, proklama na siya. Ayun, mukhang tanga, walang naniniwala. Imbis na yung tao magalit, natawa. Bakit? Ang pangit ng mukha ni Aimee. Kami ni Bongbong nung bata pa kami. Ganun siya, putang ina. Pinapalaki kami. Ganun, putang ina, tawang-tawa yung mga IMC. Imbes na magalit, puga. Ito yung mga kababayan, helicopter route. Ito yung pinost ni Jason sa. Ito kita nyo mga kababayan, ayan si Jason sa. Anong sabi? Another chopper from the US Navy is about to land the Clark Air Base. One US Navy, call sign Rudy 73. Putang inang yan. Ito yung pinapakalat niya mga kababayan, na mayroon daw isang pabalik-balik na helicopter. Ito yung ruta mga kababayan, na isa daw ruta ng helicopter na pabalik-balik. Paano ba naman kasi yung paningin? Ito yon mga kababayan. Ayan Jason sa. Pinost ni Jason sa. Ayan daw yung ruta ng mga helicopter pabalik-balik from Manila to Malacanang, tapos bumabalik daw dito, tapos pumunta dito. Paano hindi pupunta? Marinduque, Bicol to dito Malacanang, Marinduque, Bicol, Bulacan. Ayan Manila, pabalik-balik daw, may hinahakot daw, putang ina, papunta nga ng Bicol. Ayan Valenzuela City, Bulacan, Taguig, Makati, paikot-ikot na yung helicopter. Putang ina mo, kasi banlag nga ang paningin mo, kaya hindi mo alam yung isang mata mo doon nakatutok, yung isa dito, mukha kang si Pukirat. Tignan mo si Pukirat, yung isang vlogger na si Pukirat. Pumunta ng Saudi Arabia, pumunta ng Dubai, na offload. Bakit? Kasi ang tingin daw sa kanya ng immigration, mukha daw siyang babae. Pero doon sa kanyang passport, lalaki. Kaya daw siya na-upload. Hindi daw yun sa kanyang make-up. Kasi mukha daw siyang babae. Tapos, nakita ng immigration na lalaki ang passport. Tapos siya daw mukhang babae. Tignan nga natin ang mukha ni Pukirat kung mukha ba talaga siyang babae. Ito po, mga kababayan. Immigration. Immigration. Ito na, pakinggan nyo mga kababayan. Trying to determine exactly. Ito, Pukirat. Pukirat, mga kababayan. Ito, Pukirat issue sa immigration. Mga ka-MP,
hatred. Marami ko para nandito ka ngayon sa airport at tulaan nyo kung saan ako pupunta. Hindi ko muna sasabihin para hindi nyo alam, para ma-surprise kayo kasi marami ko para nandito ka ngayon sa airport at tulaan nyo kung saan ako pupunta. Hindi ko muna sasabihin para hindi nyo alam, para ma-surprise kayo kasi nasa immigration daw siya, hindi niya sasabihin kung saan siya pupunta, hulaan daw. Ending, pagkatapos after 3 hours, nag-vlog siya ulit. Na ang sabi niya, na-offload po ako. Bakit? Kasi pag pumunta ka ng Dubai, utang na loob sa mga baklang baguhan at sa mga baklang ignorante. Huwag kayo magalit sa akin kasi real talk lang. Sa totoo lang tayo. Yung mga baklang ignorante na galing probinsya na first time na umabroad, pag pumunta kayo ng Arab country, nakita nyo mga babae sa kanila nakatakip pati mata. Kapag bakla ka, huwag kang mag-make up doon kasi napakahigpit po talaga sa Arab country ng mga bakla. Huwag ka nang mangarap na pumunta ng Dubai kung mukha ka namang lalaki tapos ang haba ng buhok mo para kang drug addict, para kang kriminal na may pinagtataguan. Sa Arab country kasi, kapag lalaki ka, huwag kang mag-make up tang ina mo. Kaya kayo mga bakla na mga baguhan at mga ignorante na hindi pa nakakatungtong ng eroplano, pag pumunta kay Arab country, huwag kayo mag-make up. Talagang ma-upload kayo dyan sa immigration pa lang sa Pilipinas, di na kayo papayagan. Mga tanga-tangang to. Sabihin niya, nagpalusot pa siya. Kaya po ako nag-upload kasi mukha daw akong babae, pero lalaki po ang nasa passport ko. Putang ina niya, ang lakas ng loob magsabing mukhang babae. Diyos ko naman, bukirat. Hindi ba? Kaya minsan, sa totoo lang mga baklang laloy, huwag po kayong magpakaano. Diyos ko, tanggapin, kalalaki ng mga itlog ninyo, nagpapalda kayo. Hindi ko kayo binabasa. Pero utang na loob naman. Kung mukha kang lalaki, huwag mo nang pagpilitan na magpakababae. Kasi ultimo lalaki, matatakot sa inyo, wala kayong booking. Totoo yan. Wala kayong booking. Di ba? Lalaki ang mukha, lalaki ang boses, tapos naka-make up, nakapalda. Kaya nga minsan hindi kayo nire-respeto eh. Kasi ultimo lalaki natatakot sa inyo. Tapos sasabihin, ganito na ba talaga kami? Sinumpa ba kami ng tadhana na walang magkagusto sa amin? Putang ina, sino magkagusto sa inyo? Yung mukha nga kay lalaki. Ihuhold talaga siya. Diba? Tas ang palusot niya, wala namang problema sa mukha ko eh. Wala namang problema sa makeup at suot ko. Ang problema lang doon kasi mukha daw akong babae tapos lalaki ang nakalagay sa passport. Mukhang babae? Diyos mio, Marimar. Kaya Jason sa nagkabungal-bungal ka na, nagkabanlag-banlag ka na at nagkalumpo-lumpo ka na, ititigil mo yung pagka-fake news mo. Diba? Kaya nga ilang kaso na yung nangyari sa yung ka-animal kang fake news ka. Nagkabungal-bungal ka ng hayop ka. Diyos ko po. So yun lang mga kababayan, yung ating live ngayon. Nakita nyo naman. Tinabla na ni Junior si Pinsan. So abangan natin mga kababayan yung mga sunod na kabanata at sunod na pangyayari dyan sa mga balitang iyan. Kasi actually mga kababayan, mahilig tayo sa mga balita, mahilig tayo sa mga reaction. So manood tayo sa mga news outlet. Diba? Sunod mga kababayan, yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat.